Sasabihin ko na ng honest sa inyo, paano talaga kumita ng malaki dito sa YouTube na hindi nila sinasabi ng mga YouTubers. Actually, it start in your own mindset. Kailangan maging obsessed ka sa pangarap mo maging YouTuber. Teenager pa lang ako, pangarap ko na maging YouTuber. Ngayon natupad ko na ang pangarap kong maging YouTuber, kailangan ko lang maging stable ang trabaho na ito. Ito ang ipagtatapat ko. Di ako kumikita na malaki, iniipon ko lang sa bangko ng magulang ko. Speaking of magulang, I recommend na igalang mo ang magulang mo kasi kailangan mo ang magulang mo para masuportahan ang pagiging YouTuber mo. Kasi kung naglayas ka, di ka makakaipon, wala kang oras para sa YouTube mo. Kasi kailangan mo magtrabaho sa sarili mo para masuportahan ang sarili mo. Ganun ang honest way na ginawa ko. Igalang mo ang magulang mo, lalo na kung kabataan ka pa. Pangalawa, I recommend you to focus on your passion sa YouTube only. Di ka mag-aaral sa college at di ka magtatrabaho. Ako ay not in the workplace kasi ang trabaho ko ay YouTube. Ayaw ko mag-aral kasi para sa akin mas masaya gawin ng trabaho ang YouTube. Sa nanonood sa akin baka ma-misinterpret nyo ako. It's all about your choice. Di ko sinasabi na mag-dropout ka. Kung pangarap mo maging doktor or teacher, go! Mag-aral ka sa college. Pero pangarap ko maging YouTuber at doon ako magpo-focus. Pangatlo, ay enjoy mo ang paggawa ng content dahil ikaw ay may ambisyon sa sarili mo. Hindi ka employee na ambisyon ng boss mo ang sinusunod mo. Kung nai-enjoy mo ang paggawa ng content dito sa YouTube, gigising ka sa umaga ng excited parati. Ang way na huwag ka magtrabaho at huwag ka mag-aral at mag-focus sa YouTube at mag-enjoy ay para ito sa intended viewers ko na kabataan na age range 18 to 30 na walang asawa at magulang ang sumusuporta. Kung ikaw ay may asawa at may anak, I think YouTube ay mahirap para sa iyo kasi kailangan ng time bilang investment dito sa YouTube. Kung ikaw naman ay kabataan na sinusuportahan ang magulang mo, ganito kasi ang realidad. Ang anak ay di nagtitipon para sa magulang. Dapat ang magulang ang nagtitipon sa anak. May mali din kasi ang magulang. Pero hindi ko nilalahat na may maling mindset ang pagpapamilya. Natutulungan ka ng anak mo pag matanda ka na. Maling mindset yun. Swerte ako sa magulang ko na sila ang gagastos sa akin. Pag nag-asawa na ako, malaya na ako. 'Wag ko na daw sila intindihin. Kaya salamat sa magulang ko na sinusuportahan ako sa YouTube ko.